So, para sa akin, ito yung best settings ng time of use, no? Combination siya ng reserve power and na-maximize din naman natin yung battery natin para sa savings, no? 10:30 PM pa lang, ibig sabihin wala na tayo halos reserve power during brownout, no? So, yun ang downside ng hindi naka-optimize na time of use. So, isa sa pinaka-best feature ng day hybrid inverter ito at isa rin sa pinakamahirap intindihin, no? So, sa video na to, i-explain natin kung paano gumagana yung time of use. So, yung day time of use parang isang form of energy preservation yan, no? Pwede nyo i-schedule kung kailan nyo i-discharge yung battery nyo at kailan nyo i-charge sa grid or sa generator. So, para ma-access nyo yung time of use, punta lang kayo sa settings, system work mode, page 2. Explain muna natin kung ano yung nasa screen ng time of use natin, no? So, yung battery column na to, threshold to. Threshold ng discharge and charge. Itong power naman, yan yung maximum discharge ng battery nyo, no? So, ang recommended dyan, maximum 50% ng battery capacity nyo. Kung may 10 kilowatt kayo, maximum nyo siguro iset dito is 5,000. So, kung may 15 kilowatt hour na battery kayo, set nyo yung 7,500 and so on. So, kayo na bahala dyan. Pwede nyo yung maximum, depende sa inyo. Ito namang time frame o range ng time. So, ito yung gen charge, and grid charge. So, kailangan naka-check din yung time of use nyo. Kung hindi kasi naka-check yan, naka-uncheck, hindi magdi-discharge yung battery nyo, no? Maghihintay ng brownout yung inverter nyo bago siya mag-discharge. Okay, so ito yung logic behind sa settings ng time of use, no? Sa threshold natin para mas madali natin maintindihan. So, if battery state of charge is greater than time of use threshold, discharge. So, ibig sabihin, kung yung nakaset nyo dito, for example, puro 20% yan. So, kung higit 20% yung battery nyo, mag-continue siyang mag-discharge, no? Pag na-reach niya yung 20% na yan, hindi na siya magdi-discharge. So, yun lang yung pinaka madaling analogy dyan, ano, para maintindihan nyo. If battery is equal to or less than time of use threshold, don't discharge. So, pag-usapan natin yung settings na to, no? Kasi ito ang pangkaraniwang settings na nakikita natin sa mga installer, sa mga nagdi-DIY. Okay din yung settings nito kasi mama-maximize mo talaga yung battery mo. Ang downside lang siguro ng settings na to is kung undersize yung battery nyo, no? So, ibig sabihin, let's say na full charge nyo siya ng 11 AM or 12 PM, then mag-i-start siya mag-discharge around 5 PM siguro sa time frame na to, no? Ang problema dyan, kung 5 kilowatt hour lang yung battery nyo, tapos may load kayong dalawang 1 HP na aircon, around 8 to 9 PM lang, siguro na-reach nyo na yung 20% na yan, no? So, kapag nag-brown out, 9 PM siguro onward, ang reserve battery nyo na lang 10% kung shutdown nyo is nakaset sa 10%, no? Yun ang downside niyan kung undersize yung battery nyo. So, yung settings na to, hindi ko talaga mai-recommend, no? Kahit na enough yung battery nyo or properly sized. Ang problem kasi nung settings na to, pag tag-ulan, let's say napuno nyo nga yung battery nyo ng let's say 12 PM, 12 noon to 1 PM napuno nyo and biglang umulan, di ba? So, ngayon hindi sapat yung solar panel nyo para i-sustain yung load nyo. So, ngayon nag-umpisang mag-discharge ng maaga yung battery nyo. Umulan ng umulan, talagang hindi na nagpakita yung araw. So, siguro maaga nyong marireach yung 20% na to kahit na malaki yung battery nyo, yung capacity, ano? So, let's say na-reach nyo rin ng mga 8 PM kasi talagang mataas yung load nyo. So, ang downside nito,
8 PM onward, 20% na lang yung battery capacity nyo, no? So, kapag nag-brown out, talagang konti na lang yung reserve power nyo, no? So, magbibigay tayo ng recommendation para sa lahat ng battery capacity, no? So, tapusin nyo lang yung video na to. So, yung settings na to, recommend ko lang sa mga tao na hindi concerned sa brownout, no? So, ito yung settings ko sa 10 kWh battery ko, no? So, kaya nga tayo naglagay ng battery para may savings tayo and may power tayo during brownout, diba? So, yung settings na to, combination ng savings and reserve power, no? Para may power tayo during brownout, no? Okay, so explain naman natin yung grid charging, no? So, yung grid charge. So, yung iba ayaw gamitin yung grid charge kasi may mga losses kasi yan, no? So, i-charge natin sa grid tapos gagamitin din daw natin. Pero para sa akin, isang magandang feature ng mga hybrid inverter, no? Lalo na sa mga may setup na undersize yung PV, undersize yung solar panel nila, no? Or yung may mga system na masyadong mataas yung load nila during day, hindi na makapag-charge yung battery nila, no? So, ang logic behind this is kung if battery state of charge is less than time of use threshold on a specific time frame, charge using grid. So, ibig sabihin, kapag naka-enable yung grid charge natin sa specific time frame natin and hindi natin na-reach yun during day kasi nga mataas yung load natin. Let's say, ang i-charge lang ng battery natin is up to 30%, no? So, ibig sabihin, pagdating ng 4 PM, may 30% lang tayong state of charge. Ngayon, since naka-enable yung grid charge natin, i-charge ngayon nung inverter natin up to 40% yung battery natin, no? So, ganun lang kadaling intindihin yung grid charge, no? So, if battery is equal to or greater than time of use threshold on a specific time frame, don't charge using grid. So, ibig sabihin, kung na-reach natin yung 40% or above 40% during this time frame, hindi naman mag-charge yung battery natin gamit yung grid, no? Kasi higit sa 40% yung threshold na. So, useful talaga yung grid charging, no? Lalo na sa mga probinsya, lalo na ngayong rainy season, no? Malaki yung chance na hindi mapuno yung battery natin, no? Or talagang hindi siya mag-charge kahit na 30%, no? Dahil syempre may load tayo during day and tag-ulan and madilim talaga yung kalangitan, no? So talagang napakababa ng harvest ng system natin yan pagka ganyan, no? So, useful sa inyo tong settings na to, yung grid charging kapag concerned talaga kayo sa brownout, no? So, kung hindi naman kayo concerned sa brownout, pwede nyo i-disable naman to, no? So, optional naman yan. So, kung concerned naman kayo sa brownout, gusto nyo mataas yung reserve power nyo during night, so enable nyo na lang. Hindi naman kasi everyday na mangyayari yan, no? So, sa 8 months na ng system ko, hindi pa nangyayari yan, no? Okay, so ito na yung recommendation natin, no? So, gawin yung 20% lahat nung threshold na to kung hindi kayo concerned sa brownout, no? Gusto nyo i-maximize talaga yung battery nyo, no? So, yung power naman, depende sa size nung battery capacity nyo, no? So, pwede nyong iset ng maximum yan sa yung maximum discharge ng inverter nyo, no? Pero recommended ko talaga dyan, 50% lang ng capacity nyo, no? Capacity ng battery nyo. So, kung may 5 kWh kayo na battery, 2.5 lang ilagay nyo dito, no? So, sa 10 kWh, 5,000 yung ilagay nyo.
So sa 15 kilowatt hour, 7,500 yung ilagay nyo and so on. Okay, so yung time of use settings natin na to, no? Combination siya ng reserve power and minamaximize din naman natin yung battery natin, no? Kasi after 1 AM talagang i-discharge na natin siya up to 20%, no? So para sa akin, ito yung best settings ng time of use, no? Combination siya ng reserve power and na-maximize din naman natin yung battery natin para sa savings, no? Okay, so ito naman yung recommendation natin, no? So gawin yung 20% lahat ng battery threshold nyo. Kung gusto nyo talaga ng maximum savings, kahit na gaano kalaki yung battery size nyo, kung hindi talaga kayo concerned sa brownout, gawin nyo na lang 20% lahat ng threshold nyo. So ito naman yung recommended time of use settings ko, no? Para sa lahat. So ito din yung gamit ko. So ang purpose naman ito is maximum savings and may reserve power din tayo just in case na mag-brownout. So ang settings nito from 1 AM to 5 AM 20%. I-discharge na natin, fully discharge na natin yung battery natin up to 20% during this time. And 5 AM to 9 AM, naka 20% pa rin tayo. Just in case na hindi natin na-discharge yung battery natin from 1 AM to 5 AM, madi-discharge pa rin natin yung battery natin up to 20% from 5 AM to 9 AM. So, 9 AM to 1 PM, naka 20% pa rin tayo. Bakit? Kasi just in case na nagcha-charge na yung battery natin or may charge na siya above 20% and biglang siguro sumama yung panahon or biglang naging maulap, makakatulong pa rin yung battery natin. Okay, sa load, di ba? So kung hindi kayang i-handle o hindi kayang i-provide ng solar panel nyo yung load nyo, tutulong si battery para may extra savings pa rin kayo, no? So 1 AM to 4 PM, naka 40% na tayo. Ayaw na nating bumaba yung battery percentage natin dyan. And 4 PM to 9 AM, 9 PM, naka 40% pa rin tayo. So ayaw nating bumaba ng 40% yung battery natin just in case na may brownout, di ba? So naka-grid charge tayo dito just in case na hindi ma-charge ng solar panel natin yung battery natin up to 40% or more, di ba? So kung medyo masama yung panahon, tag-ulan, madilim talaga yung kalangitan, walang charge yung battery natin, let's say 4 PM na, naka 25% pa lang yung battery natin, i-charge na ng grid natin yung battery natin up to 40% para may reserve power tayo up to 1 AM just in case na may brownout, di ba? So useful itong settings na to sa mga work from home, na night shift, or yung mga concern talaga na gusto nila mataas yung reserve power nila just in case na mag-brownout, di ba? So yung settings naman na to, pwede sa lahat ng battery capacity, whether meron kayong 5 kWh, 10 kWh, 16 kWh, or more, di ba? Mga 32 kWh. So kung hindi nyo nauubos yung 40% from 1 AM to 5 AM, pwede nyo i-adjust yung threshold natin na to. So pwede natin gawin tong 35%. Depende sa sa needs nyo, di ba? Pwede rin gawing 30%, pwede ring 50%. So adjust na lang kayo, depende sa observe nyo na lang yung usage nyo kung nauubos nyo ba yung reserve capacity nyo. Okay. So may actual scenario tayo ng time of use settings ko, no? So kung makikita nyo dito, continuous discharge up to, so na-reach niya 40% around 11:30 PM, no? So hindi na nagdi-discharge yung battery natin dyan, no? So ngayon, after 1 AM, nakaset natin 20% up to 1 AM to 5 AM.
So, nag-discharge na naman yung battery natin, no? So, ibig sabihin na-maximize natin yung battery natin, and at the same time, medyo na-delay natin yung pag-discharge ng battery natin, no? Since may nag-expect tayo ng brownout, para may reserve power tayo, at kasi nasa probinsya kami, no? Medyo frequent yung brownout and anytime pwede mag-brownout, no? So, ganyan kaganda yung settings natin na ma-maximize natin yung battery natin, and at the same time, may reserve power tayo just in case na mag-brownout, no? Ito naman yung example natin, no? Pag hindi naka-optimize yung time of use natin. So, na-reach ng client natin yung 35%, 9:30 PM pa lang, no? So, nag-continuous discharge tayo. So, 20% na-reach ng around 10:30. 10:30 PM pa lang, ibig sabihin wala na tayo halos reserve power during brownout, no? So, yun ang downside ng hindi naka-optimize na time of use. Maaaring ma-discharge nyo agad yung battery nyo ng before 12 midnight and wala na rin kayong reserve power, no? So, minimum na lang yung reserve power nyo. Kung shutdown nyo is 10%, may 10% na lang kayong reserve power. So, kung 5 kilowatt hour lang yung battery nyo, 500 watts na lang yung reserve power nyo, no? So, kung 10 kilowatt hour, meron kayong 1 kilowatt hour na reserve power. Kung 15 kilowatt hour naman, meron kayong 1.5 kilowatt hour na reserve power, no? So, konti na lang yun, no? Kung na-reach nyo agad ng 10:30 PM, no? At biglang magba-brown out, so napakababa na ng 10% na reserve power natin, no? Para i-sustain tayo hanggang umaga, no? So, kailangan na natin talaga mag-manage ng load nun pag mababa na yung reserve power natin. So, yun ang downside ng hindi naka-optimize na time of use, no?